Blessed day to everyone po, sa lahat po ng naaabot po ng ating pong programa na Word for the Season sa under po ng ministry ng Jesus is Lord Church Worldwide. Tayo po sandali ay manalangin para po sa ating mensahe sa araw po na ito, wherever you are. Panginoon, sa oras po nito, patuloy po kami dumudulog sa trono ng mahabaging biyaya at hawakan mo po ang pag-aaral ng iyong salita. Banal na Espiritu Santo, ikaw po ang maging tagapagturo at patuloy po na gumabay sa amin po, Panginoon, pag-aaral nito. At ang salita mo, Panginoon, ay tumagos at maglagos sa bawat screen ng mga cellphone and laptop ng iyong mga anak wherever they are upang ang salita mo ay matanim na malalim sa aming puso at isipan. We thank you, Lord. This is our prayer. In Jesus' name, Lord. Amen and amen. Muli po, sa pumapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin. Ang ating pong topic ay it is about the believer's response in this precarious season. Paano ba tayo tutugon? Lalo na po amidst pandemic, ang dami na po natin pinagdaanan, ang dami na po natin challenges. At talaga po hindi ho ganun kadali ang ganito pong sitwasyon. Naalala po natin ang sinabi po ni Paul, ang pinaka-key-verse po natin ay ang 2 Timothy chapter 4 verse 5 ng NIV translation. Ang sabi po riyan, "But you keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry." Let God bless the reading of His Word. Ito po ang paalala ni Paul at ang payo niya kay Timothy. At bago po niya sabihin po yan, ay may mga unang verses po na binanggit si Paul. At ang sabi niya sa verse 1, "In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of His appearing and His kingdom, I give you this charge." Ang sabi ni Paul, "Preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear." Sabi mo ng verse 4, "They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths." Ito po ang sinabi ni Paul kay Timothy. At pagdating ng time na yan, Timothy, sa huling panahon, dapat sa lahat ng sitwasyon, hayaan mo na nakatayo ka pa rin, matatag ka pa rin, at naroroon pa rin ginagawa natin ang ating ministry. Dalawang bagay lamang po ang nais ko pong iwanan sa atin sa araw po na ito, sa oras na ito. Ano po dapat ang pagtugon natin, tayo mga mananampalataya as a church, sa ganitong uri po ng pagkakataong sobrang na-challenge ang ating pananampalataya? Number 1 po, dapat ang mga mananampalataya po ay nabubuhay ng may tinatawag pong pag-asa. Living with hope. Very basic po ang aking topic sa inyo. Pero bakit po sinasabi pong living with hope? Sapagkat kung meron pong kauna-unahang tao sa balat ng lupang ito na sa kalagitnaan ng pandemya ay dapat kakitaan ng unang pag-asa, ay wala pong dilitiba kundi ang tunay na mga mananampalataya. Ang sabi po ng Romans chapter 5, "Through Him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand and rejoice in the hope of the glory of God." Bawat isa po sa atin, tayo po ay ang pag-asa po natin doon sa tinatawag na kaluwalhatian na i-reveal ng Diyos sa bawat isa po sa atin ay sobra-sobra. Naalala ko po ang sabi po ni C.S. Lewis po sa kanyang isang article. Ganito po ang sabi po niya, "Hope is one of the theological virtues." This means that a continual looking forward to the eternal world is not, as some modern people think, a form of escapism or wishful thinking, but one of the things a Christian is meant to do. It does not mean that we are to leave the present world as it is. If you read history, you will find that Christians who did most for their present world were just those who taught most of the next. Ano pong ibig sabihin po ni C.S. Lewis? Kung pag-aaralan daw po natin ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan, makikita daw po natin ang mga taong punong-puno ng pag-asa, sila yung mga tao po na talagang tumatrabaho at gumagawa dito sa mundong ito sa kabila po ng sitwasyon. Parang ganito po, kung tayo mananampalataya, hindi po ibig sabihin kung we are waiting for the rapture of the church, hindi na po tayo kikilos, hindi na po tayo maglilingkod. Hindi po Sapagkat ang taong punong-puno po ng pag-asa ay nagpapatuloy lalo sa kanyang buhay pananampalataya, doing the works of God here on earth. Here on earth, naalala po sa John chapter 9 verse 4, "Let us do the work of Him who sent me while it is day, night comes when no one can work." Night comes when no one can work. Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tama po ang sabi po ng
Psalm 43 verse 5, why are you cast down, O my soul, and why are you in turmoil within me? Hope in God, hope in God, for I shall again praise Him, my salvation and my God. Sabi po ng Hebrews 10:23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. For He who promised is faithful. Naalala ko po ang sinabi po ng isang author, si Corrie ten Boom. Ang sabi po niya ay, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Hindi tayo dapat matakot. Kabisado po natin yan. Hindi po tayo dapat matakot sa ating kinabukasan, sa mga bagay na hindi natin alam kung ano mangyayari sa kinabukasan. Sa Diyos naman, na nakakaalam ng lahat ng bagay. So, ang mga tunay na mananampalataya Kristiyano po ang dapat unang-unang punong-puno ng pag-asa habang tayo po ay naririto sa mundo at nabubuhay amidst pandemic. Kaya po ang sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 13, therefore, preparing your minds for action and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. So may paalala po ang 2 Corinthians 4:16-18. Therefore, we do not lose heart. Church, we do not lose heart. My beloved brothers and sisters, bawat isang mananampalataya ho na maaabot po ng word for the season na ito, hindi po tayo dapat na panghinaan ng loob. We do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Marami hong natatakot sa vaccine. Marami natatakot sa pandemya. Totoo naman po, may mga namatay. Meron hong nagkasakit. May mga side effect ang iba po. At ang iba nakaranas ng matitinding mga karanasan na hindi po natin kailanman inisip na mangyayari sa ating henerasyon. Pero siguro po ay meron man tayong paghirap na pinagdadaanan sa mundong ito at ang iba halos nakarating na sa kamatayan. Pero wala ho tayong dapat na ipangamba at wala rin tayong dapat ikatakot sapagkat maaari pong tayo po ay pinanghihinaan ng loob, napapagod, nagkakasakit minsan, alang exempted, pero day by day nararanasan natin yung renewal, the renewing power of the Holy Spirit, yung regeneration power of the Holy Spirit. At the same time, habang tayo umaasa sa Diyos, alam natin na sabi ng verse 17, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So, we fix our eyes on what is unseen. We fix our eyes on what is unseen. Ang umaasa pong tunay at nabubuhay sa pag-asa sa Diyos, ang ating isipan nakapakong di sa mga bagay na nakikita, but on what is unseen. Kundi yung mga bagay na hindi nakikita. And since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Maaring handito tayo sa mundong ito at mabigat ho ang ating mga laban sa buhay. Pero church, kung merong unang-unang punong-puno dapat ng pag-asa, ay walang dili iba kundi ikaw at ako na tunay na mananampalataya at naglagak ng ating buhay sa Diyos. Pangalawang bagay na nais ko pong iwanan po sa inyo, the believer's response in this precarious season. Pangalawa po, we have to, yung mahalaga po yung tinatawag na living with courage. Everybody say, living with courage. Mahalaga yung pamumuhay na mayroong tinatawag na katapangan. Gusto ko lang hundaan ng sandali po ito. Living with courage, ang ibig po sabihin ng courage, first and foremost, courage to follow our calling amidst pandemic. Still, hindi ho nagbabago ang pagkakatawag sa atin ng Diyos. Si Moses nagtanong in Exodus 3:11 ng New King James Version, ang sabi niya, who am I that I should go to Pharaoh, nang tinatawag siya ng Lord. Alam niyo po, hindi ho madaling sumunod, lalo na po sa panahong ito. Hindi ho madaling magministeryo, lalo na po sa panahong ito. Madaling huminto at madaling magsabing, wag na muna. Pero kailangan po tayo ng ating mga kapwa Kristiyano, lalo na po ng ating mga inaalagaan, especially if you're a pastor. Napakahalaga po na yung courage to follow our calling ay naririyan pa rin po at hindi tayo natatakot. Mahalaga po yan na mapulpil natin ang pagkakatawag sa atin ng Diyos kahit po sa ganitong pagkakataon. Pangalawa po ay yung courage to lead well. Dadaanan ko lang po ito dahil ang gusto ko pong bigyan ng DNA yung bandang huli. Yung courage po natin to lead well. Si Samuel po in chapter 12 verse 1 to 5 ng NIV translation. Dumating po sa panahon na meron ng leader ng Israel at siya po ay mag-e-exit na. Pero siya po ang leader during the time na papalitan ng hari. At si Samuel na nagpaalam sa kanila. Ang sabi niya, sabi po ng beginning verse 1, Samuel said to all Israel, I have listened to everything you said to me and have set a king over you. Now you have a king as your leader. As for me, I am old and gray and my sons are here with you. I have been your leader from my youth until this day.
ako ang naging leader niyo magmula sa inyong kabataan hanggang ngayon. Ang sabi ni Samuel, meron ba akong dinaya sa inyo? Meron ba akong kinuhanan sa inyo ng anumang uri ng livestock? Sabihin niyo kung meron, itatama ko. Pero ang sabi ni Samuel, ang alam ko, wala akong kinukuhanan isa man sa inyo. Alam niyo po, hindi ho madali na manguna sa mundong ito, magpatuloy at ilid ang mga tao sa ating pong kapanahunan. Sapagkat tayo po ay nasa kalagitnaan ng pandemya at alam po natin, sabi nga natin, spiritual director, ang ating Bishop Brother Eddie Villanueva, ito ay great awakening, wake up call ng Diyos in the last days. At ang napakalaga po yung courage po nating maging matapang tayo na mag-iwan ng legasiya, mag-iwan ng magandang ehemplo sa panahon po natin to, lalo na sa next generation. Sapagkat hanggang eternity susundan po tayo ng ating mga gawa. Courage to lead well. At pangatlo po yung courage instead of comfort. Courage instead of comfort. Ito po ang huling nais kong iwanan po sa inyo. Sabi na Acts 21:10-14 NIV translation, after we had been there a number of days, a prophet named Agabus came down from Judea, coming over to us. He took Paul's belt, tied his own hands and feet with it, and said, the Holy Spirit says in this way the Jewish leaders in Jerusalem will bind the owner of this belt and will hand him over to the Gentiles. Sabi po ng verse 12, when we heard this, we and the people there pleaded with Paul and not to go up to Jerusalem. Then Paul answered, why are you weeping and breaking my heart? I am ready not only to be bound, but also to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus. When he would not be dissuaded, we gave up and said, the Lord's will be done. Dumating po sa pagkakataon ng buhay ni Paul na pinipigilan siya sa pagpunta sa Jerusalem sapagkat siya po ay doon ay mapapahamak siya at doon ay tatalian siya, ikukulong siya, makakaranas siya ng iba't ibang persecutions. Pero natakot ang mga leader at pinipigilan si Paul. Pero sabi ni Paul, no, hindi kinakailangan. Sometimes, sa huling panahon pong ito, we have to choose courage instead of comfort. At hindi ho madali na tayo po ay umalis po sa ating comfort zone. Hindi ho napakadali. Pero ito ho ang kailangan natin sa huling panahon. Ang pagtugon po natin sa Diyos ay dapat punong-puno ng katapangan, punong-puno po ng lakas ng loob, ng brave heart. Sapagat wala po dapat duwag na mananampalataya sa huling panahon kahit po sa kalagitnaan ng pandemya pong ito. Hindi ibig sabihin ay hindi magre-relax tayo at hindi tayo susunod sa mga minimum standard ng health protocols. No. With wisdom, gagawin po natin lahat yan. Pero hindi dapat tayo maduwag. Because God did not give us a spirit of fear, but power, love, and a sound mind. Sabi ko na 2 Timothy chapter 1 verse 7. So tayo pong lahat ay hindi po tayo dapat natatakot sa anumang sitwasyon na meron ng mundong ito. At habang tayo pinagpapatuloy sa Panginoon, ang inaasahan sa atin ng Diyos ay hindi comfort, kundi courage. Virtual na po tayong lahat ngayon. Sa lahat ng pagsamba natin, halos virtual. Sana po abutan, and I pray, ang lahat ng mananampalataya. Marunong din tayo umalis sa comfort zone. Kaya din natin talaga magsakripisyo kahit tayo nasa loob ng tahanan natin at tayo po'y sumasamba, ipinapakita natin sa harapan ng Diyos na sumasamba tayo ng tama, kagaya ng face-to-face. Hindi ko madali ito. At kung tayo po ay may mga ministeryong kinabibilangan at may mga responsibility at accountability na dapat natin gawin po natin with courage, with wisdom, with courage. Dapat walang mananampalatayang takot sa ating kapanahunan. Sabi po ni André Gide, sa French pronunciation, man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore. Hindi ho madali makadiskubre ng bagong bagay sa Diyos sa huling panahon. Malibang, hindi tayo takot na pag lumingon tayo ay wala na tayong babalikan. Ang isang mananampalataya, nang simulang tanggapin natin ang Diyos at mag-decide tayong sumunod sa Panginoon. At nang simulang sabihin natin, Lord, I will follow you, count me in. Isa na ho ang ibig sabihin, hindi tayo takot na wala ng balikan. Sapagat alam po natin, may madidiscover pa tayo na mga bagong bagay sa harapan po ng ating Panginoon. Sapagat alam po natin, ang Diyos is a God of surprises. Pero dapat wala tayong takot na pumalaot, mag-launch out into the deep, sabi ng Lord kay Peter in Luke chapter 5. Though, ang sabi ni Peter, we have toiled all the night, but we have caught nothing. Ang sabi po ni Peter, but because you say so, I will let down my nets. Tayo po, bawat isa po sa atin, gusto ko po sabihin sa lahat na maabot po ng word for the season na ito, the church is a living organism. And our calling doesn't change amidst pandemic. Still, ang pagkakatawag ko sa atin ng Diyos, hindi mo nagbabago yan. Nananatili po yan, no matter what. Sabi nga ni Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Kaya napakahalaga ang bawat isa po sa atin, maintindihan natin. Sabi ng Luke chapter 19, verse 13, ng King James Version, occupy till I come. Do my business.
Dapat tumatrabaho po tayo, kumikilos po tayo, at para po mangyari po yan, dapat ang church ay hindi lang po church sa panahon po ng pandemya. The whole body of Christ, the GIL Church worldwide, the whole body of Christ and the GIL Church worldwide should be branded as post-pandemic church. Meaning, kung tayo dumaan sa pagsubok at naranasan natin ang pandemya ito, sana hindi lang tayo nasa simula ng pandemya, hindi lang tayo nasa kalagitnaan ng pandemya, kundi hanggang katapusan ng pandemya, naroon po tayo. Isa lang ibig sabihin, lumabang po tayo ng buong pag-asa, ng buong paghahangad na alam natin ang Diyos ay may pagliligtas, at lumaban tayo ng buong katapangan. Sabi ni Paul, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task that the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. Sabi po ni Paul in Galatians 2:20, para magkaroon tayo ng katapangan tunay. Because I know and I believe that proceeds before courage. Gusto mo natin ng katapangan? Courageous spirit? Good courage? Kailangan mamatay muna tayo sa ating sarili. Sabi ni Paul, Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life that is now, which I now I live by the faith of the Son of God, who loves me and gave himself for me. I live by the faith of the Son of God, who loves me and gave himself for me. Patunayan ko po't natutunan habang ako pinaglilingkod sa Panginoon na ang tunay na katapangan ay naipoproduce at kusa na nararanasan natin kapag namatay tayo sa ating sarili. Pag tayo namatay sa ating sarili, doon lang natin mararanasan mabuhay para lang sa Panginoon ng may tunay na katapangan. Dalawang bagay lang ho ang inaasahan sa atin ng Diyos sa huling panahon ito. Do not leave your post. Paalala po sa lahat ng ating mga Kristiyano, mananampalataya at makakasubaybay po ng Word for the Season. Inaasahan po ng Diyos na tayo ay punong-puno ng pag-asa at nabubuhay po sa katapangan. Do not leave your post. Ano man po ang ating pinagdadaanan, panghawakan po natin that God will never leave us nor forsake us. Congratulations po, because I know and I believe kakayanin po natin tumawid po sa pandemyang ito at sa lahat ng pagsubok ng buhay, anumang aspeto. Alam po natin tagumpay ang dulo ng ating daang nilalakaran. As long na ang ating matay nakapako sa ating Panginoon Jesus. Sabi ng Hebrews 12 verse 2, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Look unto Jesus. Let us pray. Father God, we thank you sapagkat alam po namin, ikaw po ay kasama po namin sa huling panahon. That no matter what happened in this life, alam po namin, O Diyos, kami ay puspos ng pag-asa sa inaharap. At higit sa lahat, may katapangan sapagkat una ka Panginoon humarap sa maraming pagsubok. Ang kailangan mo ng mga end-time player in these last days ay mga tunay na mananampalataya na kayang humarap sa anumang uri ng pagsubok. Hindi natatakot maging sa kamatayan sapagkat alam po namin sa mamatay at sa mabuhay, para lamang po kami sa iyo. Pagpalain mo po ang kabuuan ng iyong mga anak na nakasubaybay sa Word for the Season, even the GIL Church worldwide, wherever they are, Lord. Bless them so much, Father God. And let there be an open heaven. Pour out your blessings to each and every one of them, O God, and release unto them your divine protection, your divine healing. Miracle after miracle, O God. Healing after healing, O Lord. Hayaan mong maranasan ng bawat isa po sa amin. Lord, cover your people with your most precious blood. At naniniwala po kami, tatapusin namin ang labang ito hanggang sa makarating kami sa finish line na may tunay na pag-asa. Tapang, lakas ng loob dahil alam namin kasama ka namin at hindi mo kami iniiwanan, hindi mo kami pinababayaan. To you, all the glory and all the honor and all the praises of God. In Jesus' mighty name we pray, Lord. Amen and amen and amen. God bless you all po sa inyo pong lahat.